A blessed Wednesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. At narito ulit tayo sa ating Seeking God in the Morning. Ito yung ating daily morning devotion. Ayan. Today is June 24. At tayo ay magtatalakay today ng dalawang topic. Ayan. Today is Wednesday and later meron tayong midweek service. Ayan. At sa araw na ito, no, we are so excited kasi dahil dalawa yung topic na ating i-discuss. So after this, we are down to 3 more topics na lang para ma-end o matapos itong ating nasimulan na Leadership in Action series. Yan. So tulad po ng dati, gusto ko pong hilingin ang bawat isa na tayo ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat sa napakagandang umaga nito na kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong kalakasan na taglay namin at sa patuloy na paggabay sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa at sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Patuloy mo po kaming samahan sa gawain na ito, gabayan, Panginoon, gabayan mo po ako, yung lingkod, na siyang mangunguna at magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko yung mga salita ng tama at may karunungan. Gayon din, Panginoon, patuloy mong basbasan ang bawat isa na nakakasama namin sa gawain na ito. Haplusin mo po ang puso't isipan ng bawat isa at tulungan mo, Panginoon, na ang lahat ng aming natututunan, naririnig, Panginoon, sa gawaing ito ay patuloy na tumanim sa aming puso't isipan at ikalago ng aming pananampalataya. Tulungan mo na kami ay maging liwanag sa lahat ng taong nakakasalamuha namin. Hinihiling din namin, Panginoon, ang iyong pag-iingat, paggabay sa mga mahal namin sa buhay. Tulungan mo sila, lalo't higit, Panginoon, ang mga anak mo na dumaraan sa mga pagkakasakit at mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo pong haplusin sila at pagalingin at patuloy na ipagkaloob, Panginoon, ang katagumpayan sa mga pagsubok na ito na kanilang pinagdaraanan. At patuloy mo pong linisin ang aming puso't isipan at tulungan kami, Panginoon, na lagi kaming maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay magpapatuloy dito sa ating gawain, dito sa ating topic na nasimulan noong June 1, which is Leadership in Action, charting the course, aligning the vision. Ayan. At kahapon, yung ating pang day 23 na topic, tinalakay natin ang passing the torch gamit ang halimbawa ng buhay ni Haring David at ni Haring Solomon. Natutunan natin na ang tunay na leader ay may humility na maglatag ng pundasyon para sa iba upang ipagpatuloy nila yung vision na ibinigay ng Panginoong Diyos. Ayan. Napakaganda, na tinalakay natin kahapon. So, dito, welcome sa ating day 24, na dito sa ating series. At ang title po nitong ating day 24 is Sustaining the Vision o papanatili ng apoy. Okay. At katulad ng dati, bago tayo magpatuloy, basahin muna natin yung ating Bible verse na pagbabatayan sa umagang ito. At ito ay matatagpuan natin sa 1 Korinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Ayan. Ito po ang sinasabi sa King James Tagalog Version. Maging matatag kayo, huwag matinag, laging managana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan sa Panginoon. Amen. Amen.
Maraming salamat sa basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Ayan. Batiin natin si Ading Shirley. A blessed morning sa iyo, Ading Shirley. At sa iba pang mga kapatid na kasama natin online. Yan. At gayon din, no, sa kasama mo sa iyong tahanan. A blessed morning sa iyo. Ang vision, no, ay parang apoy. Yan. Kailangan itong gatungan para hindi mamatay. Yan. Ang sustainability ay ang disiplina ng pagpapanatili ng alab sa gitna ng routine at paglipas ng panahon. Paano nananatiling buhay ang isang vision? Napakagandang tanong. Paano nga ba natin mapapanatiling buhay ang isang vision? Ang kasagutan, no, ito ay sa pamamagitan ng pagiging matatag at hindi matinag. Sa buhay po ng isang namumuno, marami talagang mga pagsubok. At dito nakikita, no, yung tibay ng ating pamumuno sa kung papaano rin tayo nagiging matatag, no, sa mga pagsubok. Minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng leader ay hindi ang simula, kundi yung pagpapatuloy sa gitna ng kawalan ng excitement. Kasi minsan sa gitna ng ating mga proyekto o mga gawain, diyan dumarating yung mga pagsubok natin, di ba? Yung mga malalaking problema na hindi natin inaasahan. At para, no, maging matagumpay yung isang proyekto sa ating pamumuno, napakahalaga, no, yung pagiging matatag natin. At itong katatagan na ito ay nakukuha lamang natin sa kalakasan na kaloob ng ating Panginoong Diyos. Siya lamang ang maaring magkaloob sa atin ng ganitong klase, no, ng katatagan. Sabi nga dun sa ating binasa sa 1 Korinto Kapitulo 5, versikulo 58, ang ating pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Ang pagpapanatili ng vision ay nangangailangan ng consistent na devotion, no, at pagbabalik, no, ng bakit or purpose sa ating ginagawa, no, yung lagi tayong bumabalik o tinatanong natin yung sarili natin, ano ba yung purpose nitong aking ginagawa? So pagka kaya nating laging maalala, no, yung purpose ng ating ginagawa, ito yung nagpapanatili sa atin na matibay, matatag. Kasi ginagawa ko ito para sa community, para sa mga taong nasasakupan ko, para sa mga taong umaasa sa akin, para sa pamilya nitong mga taong umaasa sa akin, o para sa kaligtasan ng karamihan, no? Yung mga ganong purpose natin, yun yung bagay na nagpapaalala sa atin para patuloy tayo, no? Magpatuloy tayo maging matatag. Naalala ko si Mami, no, sa kanyang panahon ng kanyang pag-start or yung church planting, no, maraming pagsubok na dumating sa kanya. At syempre ang babae, no, minsan madaling umiyak, pero dun ko rin nakita yung kalakasan niya na pagka lumuhod siya sa Panginoon sa panalangin na umiiyak, after nun, no, parang meron siyang naririgin na talagang kalakasan na naniniwala akong kaloob ng Panginoong Diyos sa kanya dahil sinusuko niya, no, lahat sa ating Panginoong Diyos. So sa atin, no, sa ating pamumuno, dumarating din tayo sa minsan panghihina dahil sa mga pwedeng yung inaasahan natin, no, hindi ganoon yung nangyayari, pero tandaan natin, no, may mga nakatingin sa atin, at itong mga nakatingin sa atin, no, ito rin yung someday na susunod, no, sa vision na nasimulan. At nakikita nila, no, yung kung papaano natin hinaharap yung mga pagsubok na yan. Kaya kailangang harapin natin ito ng may katatagan, no, sa tulong ng ating Panginoong Diyos. At syempre meron tayong in-action challenge dyan, no? Yung tinatawag natin the sustainability check.
tignan ang inyong ginagawa ngayon. Mayroon bang bahagi ng inyong vision na nawawala na ng apoy? Ayan, parang aandap-andap or parang gusto nyo nang i-give up. So, ito ang ating action challenge. Magtakda tayo, no, ng refreshment moment. Magtakda tayo ng refreshment moment ngayong araw na ito. Maaring ito ay isang mabilis na pagbabasa ng inyong journal, no? Pananalangin, napakahalaga, o pag-uusap, no, pakikipag-usap ninyo sa isang mentor. Ayan, sa isang pastor o sa inyong magulang, no, yung alam ninyo na nakakaunawa, no, nitong inyong mga pinagdadaanan. So gawin niyo ito, no, para ma-rekindle o mag-alab ulit o mabuhay, no, yung apoy sa inyong puso. Ayan, naalala ko noon pag nagpaparingas kami noon sa probinsya, yung lola ko, meron siyang malaking pipe. Tapos, kasi syempre pagka dinikit mo yung bibig mo doon sa apoy para hipan, syempre, yun, mainit, no? So, may pipe kaming ginagamit noon. Hinihipan namin, no? Para kung halimbawa parang mamamatay na yung apoy, kailangan mong hipan. So, kailangan meron kang effort na gawin, no? Kailangan may hangin, may blow doon para magningas siya. So, ganun din, no? Sa ating pamumuno, minsan, kailangan din ng push, kailangan din ng encouragement. At katulad nitong ating ginagawa, no, na I hope na nagbibigay encouragement, no, sa bawat isa sa atin, sa ating pamumuno o pangunguna, kahit sa tahanan lamang, no, o sa community, sa inyong trabaho o sa iglesia. Ayan. So, napakagandang tinalakay natin na pang day 24 natin. So, let's advance, no? One day. Ito, tatalakayin natin ngayon yung ating pang day 25, no? At ang title nito is Finishing the Course o ang pagtatapos ng takbo. Ayan, at ang ating Bible verse na pagbabatayan dyan ay matatagpuan din natin sa aklat ng 2 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 7. At ito po ang sinasabi sa ating King James Version. Aking tinapos ang pakikipaglaban, aking natapos ang aking takbo, aking iningatan ang pananampalataya. Amen. Amen. Napakagandang verse, no? Basbasa nawa muli ng Panginoong Diyos ang pagkabasa nitong 2 versikulo natin na ating pagbabatayan ngayon, no, dito sa ating day 25 na topic na may pinamagatang finishing the course o ang pagtatapos ng takbo. So, after this topic, we are down to 3, di ba, na topics na lang. At dahil napakaikli na, no, napakahalaga nitong mga topics na ito. So, ngayong araw ng ika-25, no, pang 25 na series natin ito. Pagdating sa dulo, ang pinakamahalagang tanong ay hindi gaano karami ang nagawa ko. Yan. Kundi, naging tapat ba ako? Sinabi ni Apostol Pablo dito sa ating binasa, no, natapos niya ang kanyang takbo. Ang bawat leader ay may takbong nakatakda, no, sa kanya. Ang leadership in action ay hindi karera laban sa iba, kundi karera laban sa tukso at yung laban sa tukso na gusto nating sumuko na o bumigay o mag-give up. Yan. So, ang pagtatapos ng may pananampalataya ang siyang pinaka mataas na uri ng tagumpay. Yan. So, napakagandang paalala ito para sa atin. Dahil totoo naman, no, pagka we are faced sa napakadaming pagsubok and mga unexpected problems at something na hindi nagta-turn out right, parang napakadali, no, na mag-give up na. At dito sa ating tinatalakay ngayon dito sa ating day 25, no, maari nating sabihin na ayoko na, no, maari nating sabihin na baka hindi ito, no, yung will ni Lord. Naalala ko yung
sa aking anak, no? Dahil marami rin siyang mga pinagdaanan nitong mga nakaraan na pagsubok sa pagpili niya, no, ng kanyang course. Meron siyang mga previous exams na tinake, and unfortunately hindi siya na nakapasa doon sa mga exams na yon. And biglang bumaba yung kanyang confidence, na inisip niya na baka hindi talaga para sa akin itong course na to, or talagang siguro hindi ako ganun kagaling sa math, ganyan, no? So sabi ko sa kanya, anak, sabi ko, remember na pinag-pray natin yan. Kung hindi ka nakapasa dyan sa school na yan, no, ibig sabihin, hindi yan yung gusto ni Lord na tahakin mo. Huwag mong iisipin na dahil sa hindi ka magaling or hindi mo kaya. Dahil bakit ka nakatapos? Ayan, tandaan mo, nakatapos ka. So, ibig sabihin nun, hindi yun sign na hindi ka magaling dyan. So, sa paraan na yun, na-regain niya ulit, no, yung kanyang confidence na, oo nga, no, tama si mami, bakit nakagraduate naman ako ng STEM. So, nag-take ulit siya ng another exam sa ibang school. And then, fortunately, nakapasa siya, no? At ang di pa niya ina-expect, no, na dito sa isang school, no, nung nag-exam siya sa Mapua, nakapasa siya. So, at hindi lang yun, no, na-open pa sa kanya yung mga courses na lahat ng courses na pwede niyang i-take. So, sabi ko, diba? Sabi ko, so, hindi ibig sabihin nun, anak, na hindi ka magaling. Baka hindi lang talaga will ni Lord na makapasa ka doon. So, nung nakapasa siya sa Mapua, thinking namin is doon na talaga siya. But unfortunately, nakapasa nga siya doon. Pero, syempre, meron lang kaming, kumbaga, ay yung kaya lang talaga naming abutin, no? O na, no, medyo mahal kasi. Mahal talaga, no? Yung tuition doon. And, plus TRISEM. So, sabi ko, kahit alam kong gustong-gusto niya doon, no, talagang napilitan kaming maghanap ng another school na mag-fit, no, sa kaya namin. And we found naman na isang magandang school. Kaya sabi ko, anak, huwag kang mag-give up. Tingnan mo, ang daming nakalatag sa harap mo. Kailangan mo lang tatagan yung sarili, yung goal mo, yan, yung mga ganon, ano. Kaya minsan ganon din sa buhay natin, parang ang daling mag-give up, ang daling mawalan ng confidence pagka yung mga nakaka-encounter ka ng mga bagay na inaasam mo, hindi dumarating. Ayan, pero kung meron tayong faith, no, sa ating Panginoong Diyos, at naniniwala tayo na siya yung nag-a-align sa atin, siya yung naggagabay sa atin, no? Binigyan niya tayo ng vision, at kailangan lang nating ipagkatiwala sa Kanya. Lord, kung talagang para dito ko, ikaw po ang tumulong sa akin para makarating ako dito. Yan. So, napakagandang paalala sa atin, no, ito. And syempre, meron tayong in-action challenge din para dito, no. Isulat mo sa isang journal ang isang commitment mo sa Panginoon bilang leader. At ang title nitong in-action challenge na ito is The Final Commitment. So, dito, isulat natin, no, for example, sabihin natin, Panginoon, gagawin ko ang aking bahagi upang tapusin ang aking takbo ng may katapatan, anuman ang mangyari. So, magkaroon ka ng pledge, no? Yung iba natatakot mangako, Bakit?
Kasi nga, baka daw hindi nila matupad. Yun nga yung ano nun eh, yun nga yung reason eh. Kaya tayo nangangako kasi gusto natin, no, na matupad, gusto natin magawa. So kailangan lakasan natin yung ating loob, no, na ipangako natin, no, magbigay tayo ng pledge ng isang pangako na pipilitin natin kahit anong mangyari. Ayan. At ito ay kung ipapangako natin ito sa ating Panginoong Diyos, siya rin ang tutulong sa atin para magawa natin ito, para magampanan natin. Ayan. So, nakatapos tayo today ng 2 topic. Ito yung pang day 24 natin at pang day 25 natin. At syempre, meron tayo ritong combined conclusion na tinatawag. So, sa ating pagtatapos, no, nitong ating day 25 journey, leadership and action, charting the course, aligning the vision. So, nalaman natin na ang pamumuno ay hindi sprint, no, kundi isang marathon, no, mula sa pagkilala sa pangangailangan o ito yung mga tinapik natin itong mga nakaraang araw, no, pagpaplano sa panalangin at pagbibigay ng inspirasyon hanggang sa pagpasa natin ng sulo sa pagtatapos ng takbo. Ang ating paglalakbay ay nagturo sa atin na ang leader na nakatutok sa ating Panginoong Diyos ay leader na hindi nauubusan ng alab o ng apoy. Ayan, so tandaan natin kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, yung alab or yung vision na meron tayo, no, hindi yan nawawala, hindi yan mababanish. At yung ating pamumuno ay hindi lamang tungkol sa output, ito ay tungkol sa impact, no? Ang vision na sinimulan natin, kung ito ay nakasandal sa ating Panginoong Diyos, ito ay magpapatuloy at magbubunga ng legacy na magbibigay ng karangalan sa ating Panginoong Diyos, no? Magbibigay ng glory sa kanyang pangalan. Ipagpatuloy natin ang ating takbo, manatili tayong tapat at laging itaas natin yung ating panalangin sa ating Panginoong Diyos na siyang nagtatatag sa atin, no, sa ating mga bawat hakbangin o sa lahat ng ating mga ginagawa. So napakaganda, no, na natapos natin, no, itong ating hanggang day 25, no. Pero dahil ito ay nakadesign hanggang day 28, meron pa tayong 3 more days. 3 more topics to go. Ayan, so ito ay i-discuss natin isang topic tomorrow and 2 topics on Friday. Ayan. Actually, yung isang topic doon is summary nung buong series nitong ating leadership and action, charting the course, aligning the vision. Muli, maraming salamat at bago po tayo magtapos dito sa ating morning devotion, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ama, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin, paggabay mo sa amin sa gawain na ito, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ng inspirasyon, ng kalakasan, ng katagumpayan, Panginoon, sa patuloy na pagsama mo sa amin, pagbubukas sa aming puso't isipan, Panginoon, upang makita namin ang kahalagahan ng patuloy na pagiging matatag at ito ay nakukuha lamang namin sa aming pananampalataya at patuloy na pagkapit sa iyo. At Ama, patuloy din naming pinagpapasalamat sa iyo na alam namin na ikaw ang nagbibigay sa amin ng patuloy na alab sa aming puso para hindi kami manlupaypay, hindi kami mawalan ng gana o mawalan ng inspirasyon pag kami ay dumaraan sa mga pagsubok o mga nakaka-encounter kami ng mga bagay na hindi nagta-turn out ng right doon sa mga plano namin. Tulungan mo kami, Panginoon,
na palagi namin magawa ang lahat ng tama at mabuti at magbigay ng kapurihan sa iyong banal na pangalan. At muli, gawin mo po nawa kami laging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed, blessed morning po ulit sa ating lahat. To God be all the glory. Take care and God bless.